Pwede bang may mangyari sa inyo ng ex-girlfriend mo na narcissist? Okay boys, kunin nyo na ang inyong mga kape at magkakape tayo habang ating tinatalakay ang shocking revelation na to. Okay, the answer is yes. May mangyayari sa inyo. Let's say may asawa na siya. Let's say balikbayan siya o kaya ay dito siya sa Pilipinas, may asawa o kaya may boyfriend. So let's say out of nowhere biglang nag-chat sa inyo, nakikipagkita at ang gusto pang lugar ay sa motel o sa hotel, 'di ba? So may follower ako nagtatanong kung meron ba daw mangyayari sa kanila pag nagkita sila. May asawa na, may anak na. Magbigay nga tayo ng example para madali. Kunwari, balikbayan siya. Meron siyang, let's say, asawang foreigner, ibang lahi sa ibang bansa. Kunwari, yun yung ipinagpalit sa'yo. Ngayon, umuwi siya sa Pilipinas, may mangyayari ba sa inyo? Nakikipagkita siya. The answer is yes. Sabi ko nga kanina, may mangyayari sa inyo. Ang tanong, bakit? May anak at asawa na. Kasi iba ang female narcissist mag-isip. Ego boost ito eh. Ego to eh. Gusto niya patunayan sa sarili niya na anytime pwedeng balikan niya yung mga exes niya o yung ex niya. Kasi pagka ikaw ay lumapit sa kanya o nakipag-sex ka sa kanya o nakipagkita ka, ibig sabihin nun, attracted ka pa rin sa kanya, attractive pa rin siya sa paningin mo. Yun ang gustong-gusto ng female narcissist, yung validation, na binavalidate mo siya, feeling niya hindi mo siya malimutan, feeling niya pag-aari ka niya, feeling niya ikaw ay isang bagay na pwede niyang balik-balikan, kontrolado, manipulated. So yung point na makikipag-sex siya sa'yo, feeling niya doon sa point na yun, kontrolado ka pa rin niya. Ganun siya mag-isip. Master manipulator nga siya eh. Wala siyang pakialam kung may asawa siya or may anak na siya. Basta ang gusto niya is may mangyari sa inyo dahil feeling niya, maganda siya, feeling niya, may gusto ka pa sa kanya, patay na patay ka sa kanya. Yun yung mangyayari doon. So may mangyayari sa inyo. Ngayon, it's up to you kung papatulan mo siya o isa-sex mo siya or what. It's up to you. Nasa inyo pa rin yun. Yung decision na yun. Pero kung ako sa inyo, wag. Let's say for example, meron kayong girlfriend or may asawa kayo. Mawawasak ang buhay nyo. Kasi yun ang gusto nyo mangyari. Pagmulan siya ng gulo. Kasi pagka nag-away kayo ng girlfriend mo, nag-away kayo mag-asawa o mag-asawa, doon siya nasasatisfied. Na, pinag-aawayan pa rin ako. Ang ganda ko talaga. Ang lupit ko talaga. Hinahabol pa rin ako. Ay, nalaglag. So, yun yung kanyang iniisip. Proud na proud siya after may mangyari sa inyo niyan. At hindi malalaman niya nung kanyang asawa. Dahil magaling magtago ang narcissist. Kung malaman man niya ng asawa niya, let's say sa ibang bansa, umuwi siya, nalaman na may nangyari sa inyo, babalik ta rin niya yon. Sasabihin niya dun sa asawa niya na foreigner, o kaya ay sa AFAM, na kasalanan mo yan kasi hindi mo ako binibigyan ng atensyon, ng pansin, puro katrabaho, gano'n, i-gaslight niya yon. Pero sa point sa'yo, may mangyayari sa inyo. Wag na wag kayong makikipag-sex kung ako sa inyo. Kung in my in my opinion, kung ako sa inyo, hindi ako makikipag-sex kasi masisira ang buhay nyo. Sisirain niyo ulit yung maayos at peaceful na buhay ninyo. At doon na nga masasatisfied siya. Okay? So, kung single naman kayo at nag-iisip kayo magkabalikan kayo, wag na. The cycle of abuse will be repeated from time to time and time again. Baka gawin kang ikalawa, gawin kang kabit. Grabe no, lalaki ginawang kabit. Yes, it will happen kung female narcissist siya. Okay? So, my advice, my takeaway is kahit masarap siya, kahit sexy siya, kahit ravishing, gorgeous, maladyosa, nakita mo, nakipagkita ka, hindi mo kinaya, huwag kang makikipag-sex. Magsarili ka na lang.
Mas maigi pa, ilabas mo na lang somewhere yan. Huwag doon sa female narcissist. Masasawi ka, boy. Bye for now.